All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong tagisan na naman ng talino. Yung isa nagtatalini-talinuhan at nagbanta pa po. Nagbanta sa isang sekretarya. Mainit na po siya. Kasi hindi niya po makuha ang gusto niya. Para po siyang diktador. Maganda kung diktador ka, magbuo ka ng sarili mong republika o bansa. Okay? At ganun din po, yung inyong favorite senator, si Mr. Wonderful Tonight, Boy Silly, Boy Mukbang, meron na naman po siyang komento tungkol po dito sa mga kawatan, hindi lang po sa DPWH kundi lahat po ng kawatan na mga nasa gobyerno. Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong tagisan ng dalawang abogado sa loob po ng bulwagan ng Senado sa Senate Blue Ribbon Hearing Committee. Diyan po sa DPWH Flood Control Scam Gate. Kasi po umaten po doon si Secretary Remulla, katabi niya po si Henry Alcantara ng engineer engineer. Dapat tanggalan na rin na ng yan, lisensyang pagiging engineer. Sabagay mabubulok naman yan sa kulungan. Nung tapos na pong magtalumpati si Alcantara, ni-request lang ni Secretary Remulla na kung maaari, sumaglit munang hiramin muna si Alcantara at i-questionin siya sa DOJ office. Pumayag naman po si Senator Ping Lacson, walang objection. However, eto na naman si Marcoleta. Giniit na naman niya, hindi niya mapatumba si Ping Lacson dito po sa pag-aaproba ng pagiging witness protection ng mag-asawang Diskaya. Paulit-ulit po si Marcoleta. Hindi niya po kasi makuha ang gusto niya. Kumbaga, pag sinabi ko, gawin mo. Pag hindi mo ginawa, mayayari ka sa akin. Maladiktador po, Marcoleta. Pareho lang kayo ni Digong. Mga diktador. Namuhay ba kayo nung panahon ng Kastila? At baka na-reincarnate ka lang ba? Ikaw ba si Padre Damaso? Nagtatanong lang po o yung mga gobernador, Gobernador de Campanilla nung panahon ng mga Kastila. Dahil sobra ka kung makadiktador daig mo pa yata yung diktador diyan sa bansang North Korea Daig mo pa yata si Xi Jinping Di po ba? Grabe mga kababayan, hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya, hindi siya titigil, parang si Sara Duterte lang. Kulang na lang, lamunin niya yung mga pinagbibira niya. Pinagbantaan niya pa si Marcoleta, si Remulla. Tinreten niya na, alam mo ba na madidisbar ka dyan sa sinasabi mo? Disbarment? Nananakot ng disbarment? Sabi ni Remulla, hindi po nagpatinga. That's your opinion. I do respect your opinion. Di po ba? Hindi niya kasi naintindihan yung proseso. Tandaan ninyo, ang pagiging mapabilang sa witness protection is just a privilege. It is not a right. Ia-assess ka pa ng DOJ dyan. They have the power to say, okay, pasok ka. They have the power to also reject you. Kaya Marcoleta, kung pinangungunahan mo ang trabaho ng DOJ, why not you resign as a senator and become a DOJ secretary, or better yet, run for president for 2028. Yun lang po yun. Pero now, as a sitting senator, you don't have to be so authoritarian. You don't have to make a threat like that to Remulla. Alam namin, abogado magaling ka sigurong abogado, pero sobra ka na, sumasaklaw ka na. Di po ba? Pati opinion, kini-question mo. Bakit pilit na pilit mong gustong ipasok sa witness protection ng Diskaya? Bakit? May mapapala ka ba? May pinoprotektahan ka ba? Nagtatanong lang po. Akala naman niya
mababraso niya, mabubuli niya si Remulla. Ay hindi po Hindi po nagpabuli. That's your opinion. That's your opinion. I respect your opinion. Pero kami, gagawin namin yung trabaho namin. Pahiya ka na naman. Ngayon, kung gusto mong i-disbar si Remulla, make sure ginawa niya na yung sinasabi mo. Na pinapangunahan niya yung restitution. Kung ano-anong restitution ang pinaggagawa mo. May power nga binigay sa DOJ about that, mga kababayan. Ewan ko sa mga to. Ewan ko kay Marcoleta kung bakit kasi pilit na iginigit na ipasok sa WITSEC. Biruin mo, ito po sa isang vlog nitong One Luna vlog, pinaliwanag po. Ayan the DOJ has broad discretion under the Witness Protection, Security and Benefit Act, Republic Act 6981. Under Section 2 of Republic Act 6981, the WPP is primarily intended to encourage a person who has witnessed or has knowledge of the information of a crime to testify. Ayan po. Section 2 gives the DOJ Secretary full authority to determine who qualifies for protection. Diba? It is the DOJ has the full authority, Marcoleta, hindi ikaw. Kaya wag mong diktahan, takutin, ibuli ang Secretary ng DOJ. Nakakapika na po si Marcoleta. Ang gusto niya lahat ng sabihin niya paniwalaan natin. Lahat ng gusto niya makukuha niya. Not this time, dude, freaking idiot. Okay? So yan po, hindi po nagpatinag si Secretary Remulla sa pangbubole, pangungulit ni Marcoleta. Nakakahiya po, mga kababayan. Kung ano-ano pang binibigay mong mga batas-batas o whatever, binantaan mo pa na madidisbar, so be it. Kung ako yun, then do it. Mag-file ka na ngayon. Pero I will not bow to your wishes. Alam ko naman ang ginagawa mo intimidation lang Di po ba? Kaya sabihin mo na lahat ang sabihin mo, pero ako ang DOJ Secretary. Senator ka? Know your job. DOJ ako, I know my job. If you have a question with how we do our work at DOJ, then file a case. Magkita tayo sa korte. Ganun ang sasabihin ko kay Remulla. Abogado ka. Wag mo akong i-threat ng disbarment. Just do it. Diba? Gawin mo. Wag yung sasalita. Ganun lang yan. Hindi ako magpapabuli dyan. Anong yan? Talaga naman. Bully si Marcoleta eto po, mga kababayan. Punta naman tayo dito kay Senator Mr. Wonderful Tonight, Boy Silim, Boy Mukbang, Senator Robin Padilla. Simple lang naman magsalita. Napakaiksi. Ayun lang, hanggang gandun lang kaya niya. Eto po, sabi niya, dapat managot ang mga kawatan. Robin Padilla, Islam's brazen theft in flood control projects. Yan po yung article sa Politico. Ito po, Senator Padilla has denounced the flood control corruption, saying those involved must be held accountable. Padilla slammed those who stole public funds that were meant to protect communities from the devastation of floods. Kasalukuyan pong isinasagawa ang Blue Ribbon Committee patungkol sa mga ghost flood control project. Napakasakit pong isipin na sa gitna ng masamang panahon na nagdudulot ng pagbaha sa maraming lugar, ang buwis na pinaghirapan ng ating mga kababayan na dapat sana'y makatulong sa kanila ngayong oras ng Panginoon ay napunta lamang sa bulsa ng mga kawatan. Naway mapanagot ang dapat managot at magkaroon ng kaliwanagan sa mga isyong ito. Ayan, ilang senator meron dyan, Robin? You are wishing? Sana naman matupad ang wish mo. Diba? At least may punto siya. Managot ang dapat managot. Di makipagtulungan na lang kayo. Huwag nyong i-shield yung mga kapwa nyo senador na nandyan. Hayaan nyo silang humarap sa kanilang mga aligasyon. Okay? So dapat dito, hindi lang dito panahon ni Pangulong Marcos. Yung mga previous administration, di ba sabi ng Pangulo hanggang 10 years lang kasi kaya. Nandun lang yung record keeping. So ang ICI dapat dapat fair, dapat balanse, walang kikilingan, no? Kaya sabi ni Robin, managot ang dapat managot, o baka masali diyan si Bongo.
Sa bagay, si Robin siguro walang flood control project, kaya sabi niya, managot ang dapat managot. Hindi lang sa flood control project, mga kababayan. Ha? Sa lahat po ng korupsyon, dapat managot ang mga kawatan. Whether sa highest position of the land at sa mga local government units. Okay? So kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.